guys, samahan nyo nga akong i-voice over itong vlog ko nung nakaraang araw nga ito pagpunta ko dito sa Northview 1. Mga kalamon, bumili kasi ako ng gulay at nakita ko nga itong bakanting lote na may part na nasunog. Hindi ko alam kung nasunog talaga o sinadya. Anong sunog na to? Parang sinadya siya or tinapunan ng UC. Yung mga guys, yung mga nag-UC dyan, ingat naman kayo. Patayin nyo yung UC nyo bago nyo itapon sa bakanting lote. Kasi yan magsisimula yung sunog. Alam nyo naman kung bakit tumawid pa ako. Yes, mga kalamon, tumawid pa ako kasi doon kasi mas mura bumili ng gulay. Sa loob namin, dyan lang sa may labasan ng gate na yan ng namin, subdivision. May gulay yan na dyan, pero ang mahal niya man guys. Forward nga mga guys, nakatawid na nga si kalamon nyo. Tamang tumawid na nga ako dito kasi ang dami nga sasakyan. Kaya ingat kayo sa pagtawid nyo dito dahil nangunguha nga ng tao dito yung tawiran na to. Buhay na nga ang kinuha dito. Marami na nga ang aksidenteng nangyayari dito kapag tumawid ka. Tapos ayan na nga yung kondo-konduhan dyan. Kondo-konduhan. Kalamon, may sirang kondo nga dyan pero ginagamit pa nga nila yan. Tapos yan na nga si Manong Buko. Bumili nga ako ng buko at nagtamang vlog nga ako dito habang naghihintay ako ng buko. Ako nga ito guys, si voice over kasi nga maingay dito. Marami nga sasakyan. Halo-halo nga ng ingay. May music, may nagtatawanan ng mga tao. Tapos ayan na nga sila Manong dyan. Na nga yung mga halos construction worker dito kasi nga alas 7 na nga ito ng umaga. Mag-alas 8 na ata. Tapos yun nga daw ay yung Northview 1. Doon nga daw sa kabilang yun yung nasunog. Kuha-kuha yung gusto kong makuha dyan na part kasi nga ang dami nga sasakyan na tumatawid. Ayan, yun doon nga yun mga kalamon. Kaya mga kalamon ko dyan, mga kapatay gutom ko dyan, ingat tayong lahat dahil nga tag-araw na nga ngayon, uso na ngayon yung sunog ba. One day, wala na tayong bahay kapag hindi tayo nag-iingat sa ating ginagawa, lalo na yung pagluluto natin. Siguraduhin natin napatay na talaga natin yung apoy natin kasi nangyari na yan sa amin dito sa bahay. Buhay pa nga yung amo ko, muntik na nga itong masunog yung bahay namin. Naman kasi ako nung mga time na yung pumunta ng kabilang bahay, pagbalik ko, punong-puno na ng usok yung bahay, tapos siya nakahiga lang sa dun sa kwarto. Alam na may sinasalang pala siya, kaya ayan, tudong ninig nga ako nung time na yun. Forward nga, nakabili na nga ako ng buko, pauwi na nga ako sa inyo, nagtamang kwento-kwento nga ako about sunog, kaya mag-iingat talaga tayong lahat, kasi yung sunog, hindi tayo bubuhayin yan. Tagal yan mamatay, kasi nga, kapag puro kahoy yung bahay mo, tuloy-tuloy talaga yan, kaya marami nga sa ngayon ang nasusunugan ng bahay, kaya ingat tayong lahat, mga kalamon. Ayan na nga yung mga construction worker, hinintay nga nila dyan yung time nila para makapasok sila. Guys, sa village na to, bawal kasi yung construction worker na naka-short, naka-sinelas, kailangan pag pumasok ka, nakasapatos ka, nakasuot ka ng uniform mo. Sila papapasukin kapag hindi ka nakasuot ng uniform o pwede ka man nakapantalon. Fast forward nga mga guys, ito nga yung time na naglinis nga ako kaninang umaga dito sa garage namin. Ayan na nga si Soto, bagong gupit na nga siya. Alam ko na nga siya kasi hingal na nga siya sa sobrang araw ngayon. Si Jiki nyo, binawasan ko din yung konting buhok niya, tapos binabad ko muna siya sa sabon niya para mabango ba siya. Pinaliguan ko silang tatlo. Ito nga guys yung kwarto nila. Ayan, ito yung pinaka-kwarto nila Soto at Jakey. Talutan na nga si kalamon nyo. Haggard na nga ako nito. Pasensya na nga kayo mga guys kung utal-utal at bulol-bulol na nga si kalamon. So ito nga daw yung kwarto ng dati ng pampaganda ni ate dito dati. Ba mga guys, tinuro ko nga dyan yung ilaw kasi wala nga dyan ilaw kasi kinuha ko nga dyan yung bumbilya guys kasi napundi kasi yung bumbilya namin doon sa kusina. Kinuha ko kasi hindi naman dito nag-iilaw paggabi. Hindi ko dyan binubuksan yung ilaw. Tapos yan nga daw binabad ko lang dyan ng sabon para mabangba. Napaliguan ko guys yung mga aso ko. Pinapaliguan ko din tong kwarto nila. Sinasabong ko.
Ano ba? Kasi parang naman guys, pinaligon mo yung aso tapos yung kwarto nila may aso. Ano yun? Is yung kwarto ng mga aso ko. Malaki nga yung kwarto na to. Kasi itong pagandahan ni Doc, yung amo ko ba, nung nabubuhay pa siya, dito siya nagko-cote rin ng mukha, nagpapaganda ng mga pasyente niya, dito yon. Ngayon, kwarto na to ng mga alaga ko kasi hindi naman pwede nasa labas sila kasi nga mainit. Dito kasi guys, banda, hindi masyadong mainit. Nga sa inyo mga guys, hindi ko na kayo kailangan isama pa sa ganap ko parati araw-araw. Marami nga nagtatanong sa akin kung ano daw yung trabaho ko. Mga kalamon, dakilang kasambahay nga ako. Mga kalamon, tama po ang narinig nyo. Dakilang kasambahay nga si kalamon nyo dito sa Manila natin. Laking Bicolana nga ako. Ragon nga ako mga guys. Nga tamang yaw-yaw nga ako sa inyo dyan. Ayan nga si Soto, bagong gupit yan. Tapos ito nga daw yung aming kwarto nila Soto. Pag mainit sa labas, dito sila nagtatambay. Ang buhay ng mga kalamon at kapatay guto. Wala na nga ako masabi dito sa voice over ko today. Ano na nga ito mga guys, nung voice over kong utal-utal, bulol-bulol, hindi ko na alam kung ano isusunod ko sasabihin sa inyo. Tapos yan, tamang walis-walis nga ako dito. At binababad ko nga ito sa sabon kasi siyempre yung mga amoy-amoy ng mga aso, kahit sabihin mo bagong ligo yan, amoy-amoy talaga ang kwarto. Yung screen na pintuan nila dito, hindi ko nga to guys sinasara pag gabi. Tapos yan nga daw yung razor nila. Panggupit nga ng tao yan. Panggupit ko sa tatlo kong aso dito sa bahay na to. Mga kalamon, uulitin ko, dagkilang kasambahay po ako. Proud po ako na kasambahay ako. Wala akong inaapakan na tao, wala akong inaagrabyadong tao. Baho lang ako bilang kasambahay. Ibig sabihin guys ng kasambahay, ikaw yung magluluto, maglilinis, everything. Lahat-lahat na yan mga guys na gawaing bahay. Hindi nandoon sa bahay nyo sa probinsya. No, diba? Kayo ba naglinis na kayo ng bahay, ng garahe, ng mga ng aso. Tapos ito daw guys yung papasok doon sa loob. Dati kasi ito guys, paganda ng amo ko. Kasi guys, niya yung pagdodoktor niya ay doktor siya sa mga skin, pampa-beauty. Yan po yung niya, trabaho niya mga guys. Pag wala siyang work sa labas, dito sa sabay nag-work. Guys, sa village na to marami siyang pasyente. Nung nawala siya, ginawa na to guys ng kwarto ng mga aso. Ganun. Nakakalungkot man, nakakamiss man, pero ganun talaga ang buhay. Sabi nga nila, mo lang maging matatag, maging matibay, kasi marami pang taong umaasa sa'yo. So, gusto ko na nga umalis dito mga guys, pero naaawa naman ako sa mga alaga ko. Minsan, pinapabalik nila ako dito. Kaya, ayan, nandito pa rin tayo. Nagtsatsaga pa rin tayo kahit maliit yung sahod. Kahit wala tayo naiipon. As in, wala talaga ako guys naiipon dahil napupunta lang lahat sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, sa pamangking ko. Ganon ang buhay mga guys. Minsan nahingi sa akin. Ate, mayroon ka dyan extra. Pag wala, okay lang din. Talagang madudurog ang puso mo guys kapag kwentuhan ka na ng palakasan na kwento ba. Ganun. So ayan na nga mga guys. Mag-e-end na nga ako ng aking vlog today. Ay, naglinis lang naman ako ng garahe. Naggupit ng mga aso. As in, pinaliguan ko sila kasi mainit. Awa na kasi ako guys kay Suto kasi paglabas ko ng bahay, nahihingal siya. Kaya ayan, ginupitan ko na siya talaga, kinalbo ko na siya, binalik ko na sa dati. Cute man siya na mahaba ang buhok niya pero no choice ako, kailangan ko siyang gupitan. Kisa naman makita ko sa dyan na wala nang buhay, so kailangan ko na siyang gupitan, ganun. So ayan nga, sa nagtamang ni kamot nga sa dyan. Ka pa nga dyan nakapag-follow sa aming page, baka naman, paki-like and subscribe para laging updated ka sa aming mga vlog ni Vlogger Girl nyo. Kaya pagpasensyahan nyo itong aking content ngayon, naglinis lang ako ng bahay, as in, lumabas ng bahay, ganun. So yun lang guys, thanks for my watching. See you sa next vlog mga kalamon at kapatay gutom. Good morning everybody, bye!